Magandang umaga po muli mga katropa. Muli po ang inyong lingkod Chris Akin ang General Tres at Cavite ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Mga pa pala, isa rin po akong stroke patient na tulad nyo. Naisipan ko pong gumawa ng mga short videos para po maka-inspired ng mga taong katulad ko na may karamdaman para wag po silang maboring sa bahay. Ginagawa po to para sa mga may karamdaman kasi sa tingin ko kaya na yung iba de-depress kasi po wala silang papaglibangan, sobrang nalulungkot sila sa buhay kagaya ko. Kaya sabi ko sa inyo, na-stroke din ako ito lang August 6 at hindi rin ang pagdadaanan ko. Masyado akong nagsiself-pity, mainitin ang ulo, ano po talaga siguro kasi nga marami na tayong mga bagay na hindi nagagawa tulad ng dati dahil sa karamdaman na to. Ginagawa ko po itong mga to para maka-encourage ako ng mga katulad ko na huwag masyadong mag-isip at lumaban sa labanan ng sakit nito. Hindi po to, oo nga po't matinding karamdaman dito, pero kaya natin to, sakit lang yun. Tinan mo kita na naman ako. Hindi po, Sabi mo nga sa'yo yan, Chris. may solusyon po yan. Lahat po ng sakit na gagamot, kahit nga yung mga cancer cells na gamot yan basta disiplinahin lang ang sarili. Ako po yan po natutunan ko. Disiplina. At higit sa lahat, ilapit natin ang loob natin sa Panginoong Diyos. Balik natin sa Kanya. Magbalik loob tayo. Dahil aminin naman po natin at hindi, may mga nagawa po tayong mali sa buhay. Inabuso natin ang katawan natin kaya tayo nagkasakit. Sa pagkain, siguro mga bisyo, ayan, namin ko po, ayan, masyado akong naano sa mga pagkain. Bisyo, yun, painom-inom po, ilang naman po, di naman ako nanigrilyo pero bukod doon, wala na. Yan talaga ang tao talagang gumagawa ng kanyang ikapapahamak. Kaya nga po naisipan kong gumawa ng mga ganito, mga inspirational video, short videos, para malinawan tayo, yung mga katulad kong may karamdaman, na hindi yan ang katapusan ng buhay natin. Buhay pa tayo, may pag-asa pa tayo. Hindi nga dyan tayo kinuha agad kasi nga may chance pa tayong magbago. Tandaan niyo po, may silang talaga ang buhay. Hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Andito tayo, bigyan tayo ng pangalawang pagkakataon. Sikapin natin maitama ang mga nagawa nating mali. At higit sa lahat, magbalik loob tayo sa Panginoon Diyos. Yan po. Lagi niyo po matatandaan. Yung binigay na problema na walang solusyon, lahat po yan may solusyon. Sakit lang yan, karamdaman lang yan. Disiplina lang. Kumain sa tamang oras, uminom ng gamot sa tamang oras. Ayan, makaka-recover po tayo. Makakabalik tayo sa dati. Sikapin po natin yan. Kahit paano sabayan natin ang ating sarili, tulungan natin. Banat natin yung mga ugat natin, yung mga braso, mga namamanid. Sikapin natin maigalaw natin. Mga paa. Ako po, ginagawa ko po yan. Sabi ko nga po sa inyo, ako, sobrang ang pagsisisi ko. Alam naman ako yung nagkaganto. Siguro nga, wala naman talagang tao nagsisisi sa una, lahat nasa huli. Dahil sa pag-abuso sa katawan, kaya ako nagkaganto. Sobrang trabaho. Nakakalimutan na minsan na magpahinga. Ayan. Gawin po natin ang tama. Dapat ehersisyo. Yan. At pag nakabalik po tayo sa normal na buhay, yun, magbago na tayo.
Baguhin natin yung sistema ng buhay natin. Yung pagkain, ingatan natin ang katawan natin kasi hindi naman po atin tong katawan na to eh. Alam lang sa atin ng Panginoon Diyos to. Kaya pag binawi na lang niya ito, wala na tayo, paano na tayo? Kaya ingatan natin. Di ba sabi niya nga, ingatan mo ang sarili mo at ingatan ka niya. Yung may mga karamdaman tayo, lagi tayong tumatawag sa kanya, dapat nun ba natin ginawa yan? Pero okay lang po yan. Sa inyo na nakakakilala pa tayo ng mabuti. Hingi tayo ng tawad sa kanya sa mga nagawa nating mali. Aminin natin, may mga nagawa tayong mali sa buhay. Kaya ito po yung kakabayaran. Kaya tayo na-stroke. O yung mga iba, sorry po sa ibang may karamdaman. Sana ma-inspire din po kayo sa mga nagsikong mensahe. Sana po, disiplina nyo na ang sarili nyo. Kumain sa tamang oras, uminom ng tamang gamot na binigyan ng doktor. Kasi, para makarecover tayo. At na mapagsilbahan pa natin ang mga pamilya natin. Kakawa naman sila yung mga nag-aalaga sa atin. Gusto mo natin maging pabigat na lang tayo sa kanila habang buhay. Hindi ba hindi? Tulad ko, gusto ko pang mapagsilbihan ang pamilya ko. Gusto ko pang makita ang paglaki ng mga apo ko. Hindi pa naman ako katandaan. 50 pa lang po ako, pero ito na ako eh. Sa kalagayan na to, kaya ang gagawin ko na lang disiplina, pagbabago. Ang laking adjustment. Ang hirap, napakahirap po. Kasi ang dami na nating hindi nagagawang mga bagay. Pero wala tayong magawa. Dito na tayo, wala ang magagawa lang natin. Disiplinahin ang sarili natin. At ilapit ang sarili sa Panginoon. Ibalik natin ang sarili natin sa kanila. Sa Kanya pala. Kasi sa Kanya lang naman talaga tayo babalik eh. Bandang huli, siya lang ang pwede nating malapitan sa lahat-lahat. Mga suliranin sa buhay, mga alalahanin ganito, ganito naghihirap tayo. Talagang matatawag mo lahat eh, pati ang mga magulang na pumanaw na. Sa edad kong ito, napapatawag ako ng nanay tatay eh, kasi ang hirap talaga. Napakahirap po. Pero kailangan kong maging matatag para sa mga mahal ko sa buhay. Kailangan ko pang lumaban. Huwag po tayong mahiyang umiyak. Pasensya na kung ako'y emotional kasi ganito talaga tayo eh. Nagiging emotional ng mga may mga karamdaman. Kahit po mga hari umiyak din, ang mga dakilang hari. Si Haring David, umiyak din siya. Kasi yung time na ang paghahari niya ay mawawala na sa kanya dahil ang sarili niyang anak mismo si Absalom na nag-aklas sa kanya, laban sa kanya. Napaluha siya. Ang ginawa niya bilang tatay dahil mahal niya ang anak niya, ayaw niya makalaban. Siya na yung nagparaya, siya yung namundok. Yan. Kaya wag ko tayong mayang lumuha. Kahit ito ang pinaka mga dakilang hari umiyak din. Tayo pa kaya? Tao lang naman tayo. May kahinaan. Kaya nga tayo andito sa kalagayan na ito eh, dahil sa kahinaan natin eh. Masyado tayong nagpadala sa mga masarap na bagay dito sa lupa. Nakalimutan na natin na may Diyos na nakasubaybay sa atin at pwede tayong sababayin anumang oras. Kaya ito na nga po yung oras na yun. Dahil sa pag-abuso natin, sinaway na tayo. Bigyan na tayo ng gantong karamdaman. Tama po yun. Parang tayo lang sa mga anak natin, nung maliliit pa, di ba pag sobrang kukulit, pinawarningan natin. 1, 2, 3. Pag hindi tumigil, pinapalo na natin, di ba? Siguro sa dami nang nagawa nating mali, ayun. Kinalabit tayo ng Panginoon, paalala na nandyan siya. Na dapat natin baguhin ang sarili natin, ang sistema natin. Ayun.
Kaya sana po nagustuhan niyo ang aking mensahe. At kung nagustuhan niyo po at bago lang po kayo napadpad sa aking munting channel, pwede po sana i-like and subscribe para po kayo makatulong sa pag-grow nito. At ako po ay hindi titigil sa paggawa ng mga inspirational videos para sa mga may mga karamdaman na katulad natin. Para sila rin po ay ma-inspired na lumaban at huwag sumuko. Sakit lang po yan. Labanan natin. Kaya natin yan. Gagaling yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masakit po. Totoo masakit. Ang sakit. Ang hirap. Pero kailangan natin gawin kasi hindi naman po pwedeng puro lang tayo tawag sa Panginoon. Tulungan natin ang sarili natin. Sabi nga niya, ang tumatawag, dinidinig. Ang naghahanap ng kakasumpong, ang kumakatok, pinagbubuksan. Ito na po yung time na yun. Tumawag po tayo sa Kanya. Kumutok po tayo sa Kanya at pagbuksan tayo ng pintuan niya. Manalangin po tayo sa Kanya at nandigin niya yung ating mga panalangin. At wala pong imposible sa Diyos. Napakabait po ng Panginoon. Then niyo po ako, nung bagong labas ako ng ospital, talaga nakalatag lang ang katawan ko sa higaan. Pero dahil nga mabait siya at alam kong pagsubo lamang to, tinagtagan ko ang loob ko at sinasabayan ko rin ang gawa para yan makarecover. Kasi di naman po pwede makarecover ka kung wala kang ginagawa eh. Kasi nga yung mga ugat natin umurong na yan eh, nag-cramps na eh. Yung mga muscle natin, yung mga cartilage, sabi nga, yung sa joint dito sa balikat, bumagsak na yung buto kasi wala na yung muscle, humina na yung mga muscle. Kasi nga diet na tayo sa pagkain. Huwag tayo mag-alala. Ang mahalaga, buhay tayo, may pag-asa. Sa bawat araw na sisikat ang haring araw, pag-asa po yan. Tulungan natin ang sarili natin. Araw-araw po hanggat gumigising tayo, pag-asa po yun, blessing po yun kasi nagising pa tayo eh. Sabi nga po, hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Ang dami rin yung ataking kagaya natin. Yung iba, mga kaibigan ko, klase, namatay na, ang nakakilala. Tayo, buhay pa tayo. Kaya, laban lang po. Manalangin tayo. Tayo susuko. Ladinggin po tayo ng Panginoon Diyos. Mabait po siya. Hanggat maaari, gusto ng Panginoon, lahat po makasama niya sa kanyang karyan sa paraiso. Lahat malagtas. Kaya nga niya pa tayo siguro binigyan ng ganito kasi nga abusado tayo, nagkasala tayo. Gusto niya tayo magsisi. Kaya kung papalarin, makakasama natin siya sa kanyang kaharian. Yun po ang dalangin ko araw-araw. Na kahit paano magkaroon ako ng munting bahagi sa kanyang paraiso. Kasi doon napakasarap na daw. Sabi ng pinaka-paborito kong mga ngaral, si Radere, tama po yun, doon wala ng pagtangis, wala ng pagutom, wala ng kalungkutan, puro saya na po. Hindi na tayo mahapis, lahat happiness na. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa. Magsisi lang tayo ng magsisi at manalangin ng manalangin. Yan po ang magagawa natin sa ngayon. Kahit ngayong mga unang tao noon eh, siguro naman nakakapanood kayo ng mga istorya kahit sa TV lang o nakapagbasa kayo ng Bible. Siguro nabasa yung mga paghihimala noon, yung mga taong susunog lang ng paraon. Hindi nasunog kasi dahil mananampalataya sila eh. Tingnan nyo yun, si Daniel. Anong ginawa niya kay Propeta Daniel? Di ba hinulog niya sa kulungan ng mga leon? Pero anong nangyari? Hindi siya kinain ng mga leon, di ba? Kaya yun, pinalabas siya. Hindi siya namatay. Sa tindi po yun ang pananampalataya sa Diyos. Kaya manampalataya lang po tayo. Gagaling po tayo. May pagkakataon pa tayo, may oras pa. Kapit lang sa Panginoon, huwag tayong bibitaw. Siya lang ang ating kalakasan at pag-asa.
Opo, tandaan niyo po yan. Ang Panginoon po ay mabuti. Siya po ay pag-ibig. Nilalang niya tayo ng kamawangis niya, kaya mahal niya tayo. Inako niya tayong anak eh. Kahit nga bugtong niyang anak, binigay niya sa atin eh, dahil nagkasala tayo mga tao, di ba? Ginawa niya. Ginadala niya rito sa lupa para tubusin tayo sa kasalanan. Gano'ng kabuti ang Panginoon Diyos. Ikaw ba kaya mo isakripisyo ang sarili mong anak para lang sa iba? Di ba hindi? Anak mo yan eh. Pero hindi. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mabuti ang Panginoon Diyos. Napakabuti niya. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Iiyak niyo sa kanya yung mga pagkakamali niyo at kalungkutan. Kung nalulungkot kayo, manalangin lang kayo. Mawala yung lungkot niyo. Yun ang technique ko sa ngayon. Sa kanya ko iniiyak yung mga pagkakamali ko, yung mga kasalanan ko. Kahit pa paano lumuluwag yung dibdib ko. Yun po. Sige po, hanggang dito lang muna po ulit. Bye. I love you guys. Saan man kayo naroon.